Samahan niyo po ako sa Book of Galatians, chapter 6, verse 7. Ganito po yung sinasabi, "Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting." Ang title ng ating message ngayon ay God's Universal Law of Spiritual Planting. Tinulungan ako ni Pastor para sa title. Ang gusto ko sana diyan yung scriptural farming, parang gano'n. Kung ano yung farming, kasi farming na doon yun yung nakuha sa, kumbaga yun yung nakuha kong parang napansin ko doon sa verse kasi namuhay ako kasi father ko farmer, magsasaka, and then lumaki rin ako sa farm, sa farm, pero hindi farm, kundi palayan, kaya marunong akong mag-prepare ng lupa para sa tataniman ng palay. Kapag ka nagtanim ka, kailangan mo i-prepare yung land. Maraming proseso. Pag-aararo ka, para mabungkal yung lupa, may tamang tubig. Tapos yung pilapil niyan, kailangan maganda rin yung setup. Pero dito kasi, yung ating text ay ito yung, kung titingnan natin yung verse 7, sabi niya, "Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap." Doon sa title natin, God's Universal Law. Yun makikita natin yung, ito yung batas. Batas na hindi natin maiwasan. Kapag pag nagtanim ka, yun yung idea na kung anong tinanim mo, yun yung ahanihin. Diba? Sino bang nakarinig na ng kasabihan ng matatanda? Alam niyo, lagi ko lang naririnig doon sa school. Pag may teacher, tapos mayroong bata na makulit. Yun yung kapag may tinanim, may anihin. Kasi kung ano yung naitanim sa kanya, yun din yung kanyang magiging ugali daw, parang gano'n. Yun yung law na hindi natin pwedeng baguhin dun sa idea ng agriculture, pagtatanim. Na kapag nagtanim ka ng mais, huwag mong asahan na palay yung aanihin mo. Diba? Wala pa akong nakikita na scientist nakagawa na nagtanim ng trigo, ang lumabas ay palay. Meron yung budding na pwedeng i-budding ng ibang species. Pero pagbabading yan, buhay na. Wala siyang naitanim, kundi malago na siya. Kung i-relate po natin siya sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kung ano yung tinanim mo, kung ano yung decision mo, merong kalalabasan, merong consequences, sabi. Yun yung batas na in-establish ng ating Panginoon. The law of the sowing and reaping applies to everyone. Kaya universal siya. Applies to everyone. No one can escape its consequences. Ibig sabihin, applies to everyone. Either unbeliever or believer, applies sa kanila to. Kaya universal. Hindi siya pwedeng para lang sa atin, hindi pwedeng para lang dun sa unbeliever. Pwede nga sa group. Pwede rin sa isang congregation as body, di ba? Kasi kung
ano yung decision ng isang group, mayroong consequences. Ganun din. Pwede rin maging apply sa atin sa church. Ano yung magiging decision natin, yun din yung may consequences din. Diba? Kung magpapalit tayo ng doctrine, may consequences din. Parang ganun yung batas natin, yung law. Ano? God is sovereign and His justice ensures that every actions, whether good or evil, will bear it. No. Di ba? Dito sa text na ito, sa passage na ito, makikita natin kasi marami tayong narinig parang unfair, injustice. Pero dito makita natin fair. Ini-ensure ng Panginoon yung justice. Kasi nga, in-establish niya ito, makikita mo agad kung ano yung may consequences sa lahat ng ginagawa. No. And then, hindi natin pwedeng lokohin ng Panginoon dahil dito sa batas. No? Hindi pwedeng mamumuhay ka sa kasalanan tapos ang result ay ligtas ka, di ba? Or wala kang kaparusahan. Oh. Katulad ng meron pinapanood si QC, yung Korean about sa lawyer na yung defendant ay may utang dun sa ang tawag doon sa taga-usig. Ano? Tama ba? Taga-usig. Ngayon, ay sinugod niya at nagkaroon ng physical na argument. At nag-file ng case yung victim, no, parang ganoon. Sa madaling salita, yung dependent ay actually naman kasi yung nabugbog yung babae na may utang sa kanya ay dahil binubugbog talaga siya nung asawa niya. And then sinabi lang na nabugbog siya dahil dun sa nung naniningil. Parang pinagbintangan, no? Pero may consequences pa rin yung kanyang naging desisyon kasi naging violent siya. Kaya nahatulan pa rin siya sa kanyang kaso. Ano? At ang maganda lang doon, umamin yung victim at magandang process din yung kanilang victim. No? Ibig kong sabihin lang, sa lahat ng ginagawa natin, meron talagang fruit, merong nangyayari. Ano? Kapag hindi ako nagsimba, 'di ba? Meron ding consequences, Katulad nito na may consequences dahil minimal yung time ko sa pag-aaral sa salita ng Diyos. No? Ay pagka binigyan ako ng assignment ni pastor, nag-uubos ako ng oras. Nag-absent ako hindi ko tinatanggap yung tawag na ibang trabaho para mag-aral. Pero kung yun yung consequences. Pero kung talagang merong time sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nakikita ko na ang magiging result, ang consequences, medyo madali yung pag-prepare. Mga katulad ni Jerome, madali mag-prepare. Ni Evan, di ba? Yan. The choice we make, whether in secret or public, are seeds that will eventually bear fruits. We must recognize that our actions have consequences and we cannot escape God's law. Yun yung batas ng ating sowing and reaping sa verse 7. At kung titingnan natin yung next verse, sa verse 8, doon merong instruction si Paul na kung makita natin,
may sowing doon, may pagtatanim, no? Pag-aasik. Kasi pagka nagtanim ka, kailangan meron kang input, yung may binhi ka. 'Di ba? Hindi ka naman pwedeng magtanim kung wala kang binhi. No? Wala kang seeds na itatanim para tumubo to at magkaroon ka ng ani. Ano? At ito yung sow it to the flesh and sow it to the spirit. No? Pero bago tayo doon habang pinapag-aralan ko siya at nanonood ng ibang mga preachings, kung titingnan natin, yung tao na nagtatanim, sow it to the flesh, no? Ano yan But the natural man always sow it to the flesh and cannot sow it to the spirit. Because he doesn't have the ability to choose the spirit on their own. Ano? Ibig sabihin, yung tao, natural man, no, unbeliever, ay walang kakayanang magtanim ng binhi ng spirit. No? Bakit? No? According to the doctrine of our doctrine, the total depravity, a person in their natural state cannot sow to the spirit. They are by nature inclined to sow to the flesh. Yung flesh ay makikita natin sa Galatians 6, chapter 6, verse 8. Yun nga yun, yung flesh. Which leads to sin and spiritual death. Because of the fall, their mind are darkened. No, darkened. And yun yung sinasabi sa Ephesians 4:18. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God, through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, and their wills are bounded. No. Ganito rin po sinasabi sa Romans 8, verse 7, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed. Enmity. Di ba? Paano nga yung isang tao ay makakatanim ng isang binhi kung wala naman siyang binhi talaga? Di ba? Minsan, pagka nagtanim ka ng palay, minsan, pagka naani na kami, meron ako diyang pinipiling palay para maging binhi. Itatabi ko yan para maging punla. Or either, pagka hindi maganda yung punla, bibili ako ng yung certified seeds na sinasabi. Pero din sa natural man, paano siya magkaroon? Hindi niya nga alam yung spirit. Di ba ang spirit ay galing sa Panginoon? Paano siya makuha kung enmity, kaaway niya ang Diyos? Paano siya makatanggap? Yung isa pang paborito kong verse, sinama ka dito, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Receive it not. For they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Dito na lang sa una pa lang but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God. Hindi sila nakakatanggap. Paano sila makapagtanim kung hindi nila natanggap? Yan yun. Yun yung realidad na hindi ang kanilang naitatanim lang ay flesh. Kaya naturally ang pupunta nila damnation. Yung consequences ay eternal death. Yun. At narinig ko yan. May dalawang consequences na sinasabi si John MacArthur. Na sinasabi niya yung consequences, yung eternal at saka temporal. Merong consequences na yung eternal fixed na, sabi niya. Pagka ito ay sa madaling salita, yung
elect, fix na yung consequences yung pupuntahan niya. No? And then ito nga, yung natural man, fix na yung pupuntahan niya, damnation. Pero meron tayong temporal na consequences based dun sa ating sinasabi kanina na God's law. Ano? Yung sowing and reaping. Ibig sabihin, kung ano yung tinanim mo, yun din yung aanahin mo. Temporal. Ano? Hindi tayo exempt. Even na tayo ay anak na ng Diyos, naniniwala na tayo kay Kristo, yung ginagawa natin ay mabuti man o hindi, may consequences pa rin. Yun yung temporal. Ano? Sa mga nanood, sa nakikinig, ay kung sino man yung gustong magkaroon gustong magtanim ng binhi ng Spirit, ay merong solusyon. May binigay ang Panginoon. While total depravity leaves people incapable of sowing to the Spirit of their own, the good news of the gospel is that God's grace can and does intervene through the regeneration of the Holy Spirit. Kalimitan tawag natin to born again. No? A person is spiritually awakened and their heart is made alive to God. This is essential because only through the new birth can person be empowered to sow to the Spirit. Tingnan natin yung John 3:5-6. Jesus said, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh, and which of the born of Spirit is spirit. Yon, kapag except a man above water and of the Spirit, kailangan dalawa to see the kingdom of God. Kapag na-born again yung isang tao, na regenerate, ay maiintindihan niya na ang bagay na maka-Diyos, ang Spirit. And then, kapag naunawaan niya na yon at makita niya, pwede niya nang tanim. Pwede na siya maka-decide nung ang punla ay spirit. Kasi kaya ka naman naghahangad ng ganon. Kasi gusto mo ng magandang ani. Di ba? Sino ba ang may gustong ang anihin mo ay hindi maganda? Distraction. Di ba? Kesa dun sa spirit na buhay, light. Ito. Balik tayo doon sa dalawang binhi. In this sa dalawang chapter, sa last two chapter ng Galatians, ay pinapakita ni Paul yung instruction niya how we are to live a Christian life. Dito sa chapter 6, verse 8, Paul instructed us on how we decide as Christian based on the said law and sowing and reaping. And every decision we make, there will always be a consequences, whether it is a good or bad. Kaya nga natin sinasabi kanina, walang exemption, tayo, dito sa sowing. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruptions. Yan. Yung pagtatanim mo ng flesh, ang aanihin mo yan, corruption. Yung corruption, decay, yung death, kasama na, hindi maganda. Yun yung parang product. Yun yung aanihin mo pag yun yung tinatanim mo. To sow to the flesh refers to the living according to our sinful nature, pursuing worldly pleasure, selfish
desire, and sin. No? Makikita natin yan doon sa doon din sa Book of Galatians, chapter 5, verse 19. No? Sinasabi, now the works of the flesh are manifest, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, sedition, heresies. Bago doon niya tinignan, bago nagbigay ng instruction kung paano mag-decide yung tayo, mga Christians. No? Kasi ang sulat na ito ay para sa Galatians, isang believer din. Ay meron na agad na, kumbaga, na-itemize na agad ni Paul yung flesh na binhi. No? Ito yung binhi. No? Kung medyo naguguluhan kayo, meron akong isang nakitang pwedeng nating tingnan. No? Yung sa James 1, chapter 1, verse 15. Ganitong sinasabi. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin when it and sin, when it is finished, bringeth forth death. No? Lust is the seed. Ano? Seed yung lust. Ngayon, pag tinanim mo yan, tutubo yan, sprout. Yung sin ang tutubo. Pag natumubo yung seed na yan, sin, ang aanihin mo dyan, yung death. Yun yung pinapakita natin na parang example nung sowing and reaping din. No. Paul warned us, if we sow in our flesh, shall of the flesh reap corruptions. Kaya nagbigay siya ng babala. No. Binigyan tayo ng babala ni Paul, be not deceived. Doon sa verse 7. Be not deceived. Bakit sinabi niya be not deceived? Hindi naman tayo excuse eh. Pagka ikaw ba ay nakilala kay Kristo, hindi ka na ba nadideceive? You know? Kalimitan sa mga believer or Christian, deceive and sow to the flesh. No. Meron tayo, minsan may mga desisyon tayo na hindi na ayon sa atin bilang Kristiyano, di ba? Yung flesh na yung na nagiging decide natin, kumbaga, parang may decision tayo na hindi natin alam yung magiging result, yung consequences ay destruction. Yun pala yung flesh, no? Minsan may mga kapatiran tayong nahirapang umalis. Pag napunta na doon, nakapagtanim na ng flesh, kasi pleasure yun sa katawan. Ang pinapakain mo nun, yung lupang katawan mo, yung flesh. Kapag nag-comfort ka na doon, parang ang hirap nang umalis. Pero mga kapatid, madali lang talaga yon kung tutusin. Ano? Madali lang. Ang katotohanan, madali lang. Nandyan ang ating Panginoong Jesucristo. No? Aminin mong ikaw ay nagkamali at humingi ng tawad at talikdan mo kung ano ang iyong nakita mong kamalian na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. No? Hindi ka naman namin ano bang pwede natin kukutyain dito dahil sa ginawa mo? Hindi, wala kaming karapatan dahil ang Panginoon nga nagbigay ng kapatawaran sa iyo, kami pa kaya. Di ba? At ang part lang ng buhay natin ay hindi naman tayo perfect. Nasa time tayo ng yun nga, yung paglalaban ng flesh tsaka spirit. No? Kaya mag-ingat tayo, be not deceived. Always check your heart if it is still in Christ. Dahil yan ang primary enemy natin, kaya tayo nalilinlang. Deceive. No? Paboritong verse, lagi. The heart is deceitful above all things and desperate wicked, who can know it? Yun lang naman lagi. May desire tayo
minsan ginagamit yan para ikaw ma-deceive. Ano? Alam niyo kung bakit maraming na-deceive sa mga online games? Magaling yan sila. Magaling yan silang paamuin, anong mga sistema nilang gagawin para ikaw ay malulung dun sa games. Hindi mo alam, kumikita ka, pero hindi mo alam, nalulugi ka na. Nai-scam ka na pala. Ganun. Dahil, gustuhan mong magkapera. Easy money. Yun, desire nyo yan. Desire ng puso yun eh. Diba? May mga gusto tayo, minsan, aminin man natin sa hindi. Ako, mayroon din akong gusto na minsan, nagkakamali dahil gustong-gusto ko yun. No? Yun yung kailangan nating tingnan. No? And then, yung pride. The pride of thine heart had deceived thee. No? Kaya minsan, pwedeng pride mo ay tingnan mo rin. No? Pero masarap ang fried chicken. Fried chicken na lang natin yan. No? Pero minsan kasi may mga time tayo, aminin natin hindi, meron talagang, ang sakit talaga ng tao, merong napupuna at napupuna sa kapwa. No? May nakikita at nakikita. No? At yan yung, minsan nagtitrigger yan sa pride. Kasi kung titingnan mo yung sarili mo, mas mataas ako dito sa taong to, sa kapatiran ko ito, kakaroon ka na ng pride. Hindi mo alam na nadideceive ka na para maggamitin ka para maging troublemaker ka sa isang organization or within the church. Diba? Yung mga simpleng estratehiya lang na para ma-deceive ka. Kaya, alam nyo kung paano, simple lang naman kung paano natin makilala yung deceiver. Sino ba ang nakakakilala sa deceiver? Kundi ang scripture. Siya yung nagbibigay kung sino yung deceiver at sino yung nakakapag-deceive sa iyo. Kaya madalas kapag nagdesisyon tayo, merong isang malagang bagay na desisyon, kalimitan, pinagpipray natin at tinitingnan natin kung inclined sa scripture or inclined sa kalooban ng Panginoon. Ito yung sabi ni Spurgeon, yung kanyang idea, would likely warn against the seductive power of the flesh, which tempt people to seek satisfactions in things that are fleeting and destructive. He would urge the congregation to examine their lives and consider whether they are sowing to the flesh or the spirit. Ayun. Yung sa sermon niya dito ay talagang ang idea niya, parang inano niya yung congregation, i-check mo kung yung pagtatanim nyo ba o mga decision nyo ay for flesh or the spirit. Mga kapatid, tanungin natin ang sarili rin natin. Are you sowing to the flesh? Every act of selfishness, sins, or indulge in worldly things lead to corruptions. While the pleasure of the flesh may seem sweet in the moment, they ultimately lead to corruptions. Yan. Kasi nga, kapag yung deceiver natin na isang component na deceiver sa ating katawan, yung heart, pag yan yung nanguna, ay nagkakamali tayo. No? Meron ding mga deceiver na outside, kilala natin yan, Satan, no? Sa Revelation. Meron ding deceiver, yung mag-ingat tayo sa mga deceiver, lalo na yung kasamahan, no? Bad company, no? Corrupt good manners. Yan. Yung meron din within the community of church, within the church natin, kahit maliit tayo, mag-ingat din tayo kasi may mga kaya nga, sabi ko, meron din tayong napupuna. Meron ding akala natin okay, pero
yung nafe-feed pala natin ay magiging cause ng trouble sa ating kapatiran. Ano. At yan ay part ng deceive. Ano. Yan. Yung pangalawa, next, ay the harvest of sowing to the Spirit. No. Be that sow it to the Spirit, shall of the Spirit reap life everlasting. No. Diba? Itong sowing to the Spirit ay kung titingnan lang natin yung verse, masasabi agad natin itong para to sa mga believer, para to sa atin. No? Kasi yung reap of life everlasting, makakaani ba yung unbeliever ng life everlasting? Diba? Hindi. Tayo lang ng mga believer. No? Yung mga elect. No? Sila lang yung na makakapagtanim ng Spirit. At ano ba yung experience? Ano ba yung seed o binhi na sinasabi ni Paul para doon sa Spirit? No? Ganun din sa book of Galatians 5:22, but the fruit of Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ayun. The role of the Holy Spirit, empowering sowing to the Spirit. After regeneration, the Holy Spirit empowered the believer to live according to God's will. And to sow to the Spirit. The Holy Spirit worked in the believer's heart, renewing their desire and inclination so that they can produce the fruit of the Spirit and make choice that honor God. No. Diba? Yung paano mo makapagtanim ng Spirit? Diba? Ito para lahat to righteousness Spirit of love, joy, peace, long-suffering. Limitan ang tao, hindi talaga to kayang gawin. No? Kung walang Kristo sa puso. No? Hindi kayang gawin ang mga bagay nito nang wala ang Espiritu ng Diyos. No? At ito, alam niyo po, itong harvesting of sowing to the Spirit. Alam niyo kung sino ang nag-aani. Ang ating Diyos, siya ang nag-aani ng glory. Pagka tayo ay nagsasow ng Spirit. Hindi dapat tayo. Diba? Pagka ang objective mo, dahil nagtatanim ka nito, ay para papurihan ka, ay lalabas flesh yan. Diba? Pero pagka ikaw ay nagtatanim ng Spirit, ang kapurihan yan ay sa Diyos, hindi sa iyo. At tinitingnan ko yan na kapag ikaw ay nagdidesisyon at gumagawa ng naayon sa kalooban ng Diyos, ay nagbibigay ka ng kapurihan at nagbibigay ka ng worship sa Kanya. No, ino-honor natin siya. Kaya nga nandun na honor. Sa Romans 8:9-11, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so, be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Yan. Yun po yung sowing of the Spirit na may harvest siya. Pero sa tayo, mga believer, ay patuloy yung ating battle between flesh and the Spirit.
Ano, sabi dito, even after regeneration, the believers continue to struggle with the flesh. There remain a battle between the desire of the flesh, the sinful nature, and the desire of the Spirit. The believer must choose to walk in the Spirit and actively so to the Spirit, relying on God's strength and guidance. Ano? Galatians 5:16 and 17, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that you cannot be the things that you would. No? Walk in the Spirit. Kalimitan, nadideceive tayo. No? Siguro tayo hindi. Dahil punong-puno tayo ng doctrine. Tuno tayo ng salita ng Panginoon. Pero siguro may mga mahal tayo sa buhay na nadideceive. No? Merong mga number one na nakakapag-deceive sa kanila ay yung nagtuturo, false teaching. No? Katulad na lang ng isang bagay na pranic killing. No? Nasasabi kong na-deceive ka dahil ini-integrate na nila yung salita ng Diyos. Ini-integrate nila yung Father, Son. No? Pero, ano ba yung objective nila? Wala din eh. No? Tapos, susundutin nila yung problema mo para ma-at-ease ka, ano? Para magpatuloy ka, para magbayad ka dun sa seminar na kanilang kinakandak. Ano? Pero bakit hindi tayo dito sa church? Libre pa. Punta kayo dito. Ano yung problema nyo spiritually ay may kasagutan ng ating Bible. No? May problema ka man psychologically, may solusyon dyan sa Bible. Nandyan lahat yan. Ano? Ang isa lang na dapat mong gawin ay paniwalaan mo kung anong nakalagay sa salita ng Diyos. And then, isa sa mga pundasyon na dapat mong gawin ay paniwalaan mo si Kristo. Siya yung nagbibigay ng buhay sa atin. Siya ang dahilan kung bakit tayo mayroong buhay. Siya ay namatay sa krus para tubusin tayo sa ating kasalanan. At magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Tayo bilang mga believer, mga naniniwala kay Kristo, na sumusunod kay Kristo, ay tinatawagan na magtanim tayo into righteously. So righteously. Sa verse, sinama ko yung verse 6-9, sabi dito, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Maging matyaga tayo. The law of sowing and reaping is not just about avoiding sin, but about actively sowing righteousness, even when the results are not immediately visible. Pero tanong natin, kaya ba nating magtanim ng righteousness? Ako, hindi ko kayang magtanim ng righteousness pagka righteousness ko. Pero kung righteousness ng ating Panginoon, yun yung dadalhin ko, yun yung itatanim ko, possible kaya ko. With the lead of the Holy Spirit yan. Diba? Yun, no? Kasi, sinasabi nga sa Scripture, walang ibang righteous. No? There is none righteous, no, not one. Kundi ating Panginoong Jesucristo lang. Kaya yung kanyang righteousness, yun yung babasihan natin sa lahat ng decision natin. No? Even when the result is immediately visible, we are called to remain faithful and persistent
in doing good. The promise is that in due season, we will reap the harvest. God's timing is perfect, and He will reward our faithfulness. At alam naman natin yan, no? Yung mga reward. At yan ay nakita natin sa ating Sunday school, di ba? Nandun yung mga promises ng ating Panginoon na yun yung nagpapalakas sa atin para magpatuloy. At paniniwala natin yung trust natin sa Panginoon. No? If you feel weary in doing good, puntahan mo lang ating Panginoon. We pray. Meron nga ang time na nararamdaman kong parang layo ko na, no? Layo ko sa Panginoon. May time na parang kumbaga sa parang nanlalamig, Alam niyo lang ang lagi kong naalala na isa sa mga preaching ni Pastor sa Riyadh, balikan mo yung first love mo. Balikan mo kung gaano mo nakilala, kung gaano mo minahal ang Panginoong Jesucristo. At marireplenish ka eh. At babalik ka ulit yung sigla mo. Babalik yung eager mo para sa paglilingkod sa Panginoon. Natural sa katawan natin na nangihina. Kasi nasa corruptible body pa tayo. Nangihina tayo. Pero tandaan po natin na nandyan ang ating Panginoong Jesucristo na siya yung source ng comfort bilang Kristiyano natin. Na siya yung source ng kasayahan natin. Walang ibang magbibigay ng joy and peace kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang totoong nagbibigay ng joy and peace. Yan. God's universal law of sowing and reaping is the spiritual truth that governs every life. It reminds us that our choice, whether in the flesh or the spirit, have consequences. Let us, therefore, sow that spirit that we may reap life everlasting life. Yun, ang alam natin kung paano na tayo mag-decide. At tingnan lagi natin yung ating primary na kalaban, yung ating puso, kung talaga siya bang nag-i-incline sa kalooban ng Panginoon. At yun po yung ating mensahe sa gabing ito. At maraming salamat po sa ating Panginoon, lalo-lalo na kasi dito sa preaching na ito ay hindi lang ako nag-deliver, kundi ako rin ay natututo. At binibigyan niya rin ako ng instruction, kung paano magdesisyon bilang isang Kristiyano, lalo pat ama ako ng 5 anak na tinitingnan ako bilang isang mananampalataya. Kaya nga minsan yung motto, yung laging nasisip ko ay parang ambassador tayo sa Panginoong Jesucristo na nire-represent natin si Jesus Christ. Kaya yung mga desisyon natin ay dapat laging inclined sa ating Panginoon para hindi tayo nagkakamali at hindi nalalayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po.